El Filibusterismo, Kabanata 36, Ang Kagipitan ni Bensaib. Dali-daling umuwi si Bensaib ng bahay upang gumawa ng balita sa kanyang mga nalaman. Nais niyang bigyang papuri ang general sa kanyang balita. Ginawa niyang bayani sa kanyang balita ang Kapitan General, si Don Custodio, si Padre Irene at Padre Salvi. Agad niya itong ipinadala sa pasulatan, ngunit ito ay daglian ding ipinabalik. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ng general na pag-usapan ang mga naganap noong gabing iyon. Ikinalungkot naman ni Bensaib nang hindi nailathala ang kanyang balita. Nanghihinayang siya dahil malapit na niyang lisanin ang Pilipinas. Ang bawat pangyayari na magaganap ay kanyang pinapalaki upang makuha niya ang atensyon ng maraming tao. Sa muli ay may isang balita ang umaalingaw-ngaw. Sinabi ng isa sa mga tulisan ni Matanglawin na sila ay tinipon sa lugar ng Santa Mesa upang makasama sa mga manloloob sa kumbento. Ipinangako din sa kanila na sila ay babahagian sa mga masasamsam. Ayon pa sa kanila, ang hudyat raw nito ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang putok. Nang walang narinig na pagputok, ay nagsiuwian ang iba sa pag-aakalang sila ay nilinlang lamang. Pinalak nilang paghigantihan ang Kastilang hindi marunong tumupad sa isang kasunduan. Sa halip ay tinangka na lamang nilang looban ang isang bahay na kanilang nasumpungan. Agad namang pinaniwalaan ang pahayag ng mga tulisan dahil ang anyong tinutukoy ay kamukha ni Simon. Ang pagkawala sa mga bayong at bariles ng pulbura at bala ay natagpuan sa loob ng kanyang bahay na siyang magpapatotoo rito. Mabilis kumalat ang balita. Maraming tao ang nabigla at hindi makapaniwala. Kinahapunan ay nagtungo si Bensaib sa bahay ni Don Custodio, na sa mga sandaling iyon ay abalang naghahanda para sa isang panukala laban kay Simon. Talasalitaan, papuri, parangal, pagkilala, paghanga. Pasulatan, opisina, tanggapan, bahay lathalaan. Nailathala, naibalita, naitala, nalimbag. Atensyon, paglalaanan ng tuon, pansin. Umalingaw-ngaw, dumagundong, umingay. Tulisan, rebelde, hindi sumusunod sa batas. Tinipon, pinagsama-sama. Masasamsam, nakumpiska, nakuha. Hudyat, senyales, tanda, pahiwatig. Panukala, pahayag, mungkahi.